Medyo naguguluhan lang po kasi ako. Sabi po kasi sa unang Korinto 13:7 na ang pag-ibig, lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat Apo. ay tinitiis. Nakasulat yon. Ang Eh. pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Nakasulat sa 8. Opo. Maging ang mga hula ay matatapos, ang wika ay titigil, pero ang pag-ibig hindi mawawala. Di ba? O, Eh. ba't ka naguguluhan, kapatid? Kaso po kasi sabi po sa unang Juan 4:1, sinabi po Huwag kayo na... magtipaniwala sa bawat espiritu. Opo. Ang tinutukoy naman kasi lahat pinaniniwalaan ng pag-ibig doon sa 13:7 ng unang Korinto, yung tungkol na mga bagay na galing sa Diyos. Alam mo, may limit ang paniniwala ng Kristiyano. Tignan mo sa unang Korinto 4:6. Ito yon, babasahin natin. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayun, kita mo. Ang paniniwalaan mo, yung mga nakasulat. Labas sa nakasulat, hindi mo dapat paniwalaan. Kaya, yung may pag-ibig, kung maniwala man, lahat pinaniniwalaan niya, sa nakasulat. Hindi ibig sabihin nun, lahat pinaniniwalaan, pati yung sinasabi ni Inday Badiday, si Christy Fermin, at saka ni Boy Abunda, sasama mo rin sa paniniwalaan mo. Nasa sayo na yung kung gusto mong maniwala sa kanila, no? Pero hindi kasali yun sa 13:7. Ang tinutukoy lang na lahat pinaniniwalaan, yung mga nakasulat sa Biblia. Kasi bukod sa nakasulat, hindi tayo dapat na magtiwala Dapat magdisiplina ang ating paniniwala sa nakasulat. Halimbawa, nakasulat ang laman at ang dugo hindi makakapasok sa langit. Nakasulat yon. Laman, dugo, hindi pwedeng pumasok sa langit. Ngayon, para makapasok tayo sa langit, sabi ng Biblia, unang Korinto 15:51, isang hiwaga ito, sabi ni San Pablo, itong may kasiraan, dapat munang palitan ng walang kasiraan. The corruptible must dress or must be changed into the incorruptible. Itong may kamatayan, the mortal, must be changed to the immortal. Kaya, yun ang nakasulat. Bago tayo makapasok, papalitan muna ng Diyos ito. Alam mo ginawa ng Katoliko? Si Maria raw, nung mamatay, body and soul dinala sa langit. Katangahan yun. Hindi pinalitan, body and soul. Pati katawan ni Maria dinala sa langit. Walang batayan sa Biblia yun. Kapritsyo yun ng pari. Yan ang isa sa paniniwalang wala sa Biblia ng Iglesia Katolika. Kasi kung body and soul, dinala pagkamatay, alam mo ang tao, tumai ka ngayon. Pasintabi sa mga kumakain. Tumai ka ngayon. Kahit anong ireng gawin mo, meron pa ring matitirang tae ron. Tanong nyo sa doktor. Ang tae kasi galing yan sa bituka dito sa tinunaw. Pagdating sa small intestines, kinukuha na yung mga nutrients, minerals, vitamins, kinukuha na. Lahat ng waste, tutuluyan po dun sa large intestines. Naghihiwala yung solid at saka yung liquid. Pero kahit katatai mo lang, yung nandun sa malaking bituka sa malapit sa puwet, kahit ilabas mo lahat yun, meron pa rin natitira doon. Yun naman ngayon na susunod na tae. Abay, si Maria ba naman daw yung mamatay dinala sa langit? Di nakarating yung tae ni Maria sa langit? Anong katangahan naman yung aral na yun? Mali yun. Hindi totoo yun. Wala sa Biblia yun. Bago ka makapasok sa langit, papalitan niyang may kasiraan ng walang kasiraan. Yun po sinasabi sa Biblia. Yun ang dapat paniwalaan. Pag paniniwalaan mo, pare, ang mapapaniwalaan mo, labag sa Biblia. Kapatid. Kaya yung sinasabi sa unang Korinto 13:7, ang pag-ibig, lahat pinaniniwalaan. Alin ang pinaniniwalaan niya? Lahat. Yung lahat ng nakasulat na salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang kahulugan.